Mayroong isang katotohanan na hindi gustong marinig ng karamihan sa mga tao ngunit kailangan mong malaman ngayon. Ang mga taong pinapaligiran mo ang mga tinatawag mong kaibigan at malapit sa iyo ay maaaring silently na nagdadrain ng iyong prosperidad at potensyal sa buhay nang hindi mo man lang namamalayan. Hindi ko sinasabing lahat ng mga kaibigan mo ay masama. Hindi ko sinasabing kailangan mong maging antisocial o iwasan ng lahat ng tao. Ang sinasabi ko ay may mga specific na tipo ng mga tao na kapag regular silang parte ng iyong buhay, ay subconsciously na nakakaapekto sa iyong mindset behaviors at ultimately sa iyong financial at personal success. Mayroong sikat na quote na nagsasabing, ikaw ay ang average ng 5 tao na pinakamaraming oras mong kasama. Ang quote na ito ay attributed kay Jim Rohn, isang legendary na motivational speaker at entrepreneur. Ngunit ang karamihan ng tao ay naririnig ito at hindi talaga naiintindihan ang lalim ng kahulugan nito. Hindi lang ito tungkol sa inspiration o motivation. Ito ay tungkol sa actual na programming ng iyong subconscious mind. Ang mga tao sa paligid mo ay constantly na nagpa-program sa iyo ng kanilang beliefs, attitudes at expectations sa buhay. At kung ang mga beliefs, attitudes at expectations na iyon ay rooted sa scarcity, negativity at limitation, ikaw ay unti-unting na-absorb ang mga iyon kahit gaano ka pa ka-positive sa iyong sarili. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito patungo sa mas malalim na pag-unawa kung paano ang iyong social environment ay nakakaapekto sa iyong prosperity at success. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 7 tipo ng mga tao na maaaring nagdadrain ng iyong prosperidad. Bibigyan kita ng mga specific na signs para ma-identify mo kung sino sa iyong circle ang nabibilang sa mga categories na ito. At higit sa lahat, tutulungan kitang mag-navigate ng mga relationships na ito sa paraan na napoprotektahan ang iyong mental at financial well-being nang hindi kailangan mong maging malupit o walang konsiderasyon sa iba. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo na ang lahat ng ibabahagi ko ngayon ay batay sa mga prinsipyo ng social psychology, behavioral science at personal development. Hindi ito tungkol sa paghuhusga ng mga tao bilang mabuti o masama. Ito ay tungkol sa pag-recognize ng mga patterns at dynamics na maaaring nakakahadlang sa iyong growth. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao at ang video na ito ay pang-edukasyon lamang, hindi pamalit sa professional psychological advice. Kung handa ka nang malaman kung sino ang talagang sumusuporta sa iyong prosperity at kung sino ang unconsciously na nagsasabotage nito, isulat mo sa mga komento ang pariralang pinipili ko, ang mga tao na nagpapataas ng aking buhay. Ang deklarasyong ito ay isang commitment sa iyong sarili. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko muna sa iyo ang kwento ni Patricia na isang 38 taong gulang na marketing professional mula sa Makati City. Si Patricia ay talented, driven at masipag. Sa kanyang trabaho siya ay consistent na exceeds expectations at maraming beses na na-recognize para sa kanyang excellent performance. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito sa loob ng 10 taon, ang kanyang career ay parang nakatali sa isang tali na pumipigil sa kanya sa tunay na pag-asenso. Nag-apply siya sa mas mataas na positions, ngunit palaging hindi natutuloy. Nag-start siya ng mga side businesses, ngunit palaging nag-fizzle out pagkatapos ng ilang buwan. May mga opportunities na lumapit sa kanya, ngunit palaging may nangyayaring dahilan kung bakit hindi niya ito natutuloy. Isang araw, habang nag-a-attend ng isang personal development seminar, narinig niya ang speaker na nagsasalita tungkol sa concept ng social contagion. Ipinaliwanag ng speaker na ang mga emotions, beliefs at behaviors ay nakakahawa katulad ng virus. Kapag regular kang exposed sa mga tao na may certain na mindset, unti-unti mong ina-absorb ang mindset na iyon kahit hindi mo sinasadya. Nag-trigger ito ng deep reflection kay Patricia. Nagsimula siyang i-analyze ang kanyang closest relationships at ang mga conversations na madalas niyang nakukuha sa mga taong ito. Napansin niya na ang kanyang best friend na si Mira ay palaging may sinasabing negative tungkol sa mga taong nag-a-achieve ng success. Kapag may nababalitaan silang naging successful na tao si Mira, ay agad may comment na malamang may kapit iyan o siguradong may dinadaya iyan. Palaging may suspicion of success. Napansin din niya na ang kanyang office mate na si Dennis na madalas niyang ka-lunch ay palaging nagrereklamo tungkol sa unfair na sistema at kung paano ang mga bosses ay laging nagfe-favor ng iba. Araw-araw na negative narrative tungkol sa workplace. Napansin niya na ang kanyang tita na madalas niyang kinakausap ay palaging may warning tungkol sa risks ng pagtatry ng bagong bagay. Huwag ka nang mag-business, mahirap iyan. Huwag ka nang umalis sa trabaho mo, risky iyan. Palaging discouragement sa pangalan ng concern. Napagtanto ni Patricia na sa kabila ng kanyang personal na drive at ambisyon, ang mga taong pinakamadalas niyang nakakausap ay constantly na nagpe-plant ng seeds of doubt, limitation at scarcity sa kanyang subconscious mind. Gumawa ng mahirap na desisyon si Patricia. Hindi niya pinutol ang mga relationships na ito dahil mahal niya ang mga taong ito. Ngunit consciously niyang binago ang dynamics.
Binawasan niya ang exposure sa mga deep conversations na negative ang tema. Nagdagdag siya ng mga bagong connections na mas aligned sa kanyang goals. Nag-set siya ng mental boundaries na nagpoprotekta sa kanyang mindset. 2 taon pagkatapos na promote si Patricia sa director level, mayroon na siyang successful na side business na consistent na kumikita. At ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang external achievements kundi ang internal shift. Nawala ang invisible na ceiling na dati ay nakakaramdam siya. Naramdaman niya na finally ay may permission na siyang mag-succeed. Ito ang kapangyarihan ng conscious curation ng iyong social circle. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 7 tipo ng mga tao na maaaring nagdadrain ng iyong prosperidad. Pakinggan mong mabuti at habang ipinapaliwanag ko ang bawat tipo, isipin mo kung may kilala ka ba na ganito. Ang unang tipo ay ang eternal victim. Ang mga taong ito ay palaging may problema at ang problema ay palaging kasalanan ng ibang tao o ng circumstances. Hindi sila responsible sa anumang nangyayari sa kanila. Ang mundo ay laging unfair sa kanila. Ang ibang tao ay laging nagagawan sila ng masama. Ang mga eternal victim ay hindi necessarily na masamang tao. Marami sa kanila ay genuinely nakaranas ng mahirap na experiences at struggles. Ngunit ang difference ay ang kanilang response sa mga experiences na ito. Sa halip na matuto at mag-move forward sila, ay nananatili sa victim state at ginagamit ito bilang identity. Ang problema kapag regular kang kasama ng eternal victim ay ang kanilang worldview ay nakakahawa. Kapag araw-araw mong naririnig kung paano unfair ang mundo at kung paano powerless ang isang tao laban sa circumstances, ang iyong subconscious mind ay nagsisimulang mag-adopt ng similar na perspective. Nagsisimula kang makita ang obstacles sa halip na opportunities. Nagsisimula kang mag-feel ng helpless sa iyong sariling buhay. Ang signs na ang isang tao ay eternal victim ay ito. Sila ay palaging may bagong drama o problema na ibinabahagi. Ang kanilang stories ay palaging may villain na may kasalanan sa kanilang situation. Bihira silang mag-take ng responsibility para sa kahit anong negative na nangyari sa kanila. At kapag nagbigay ka ng solution, sila ay palaging may dahilan kung bakit hindi ito pwede. Ang ikalawang tipo ay ang scarcity preacher. Ang mga taong ito ay deeply naniniwala na ang resources sa mundo ay limited at ang success ng isang tao ay nangangahulugan ng loss para sa iba. Sila ay palaging may comments tungkol sa kung gaano kamahal ang lahat, kung gaano kahirap kumita ng pera, at kung paano imposible nang umangat sa buhay sa panahon ngayon. Ang mga scarcity preacher ay hindi namamalayan na sila ay nag-i-spread ng limiting beliefs. Para sa kanila, ang kanilang perspective ay simply realism. Ngunit ang kanilang constant na harping sa kakulangan at kahirapan ay nagpo-program sa mga nakikinig ng scarcity mindset. Ang scientific reality ay ito. Ang ating subconscious mind ay hindi nakaka-distinguish sa pagitan ng encouraging words at discouraging words kapag pareho itong na-deliver ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kapag ang isang kaibigan ay sinasabi sa iyo araw-araw na mahirap kumita ng pera, ang iyong subconscious ay nagsisimulang maniwala dito at nagsisimulang mag-act accordingly. Ang signs na ang isang tao ay scarcity preacher ay ito. Sila ay palaging may comment tungkol sa presyo ng mga bagay at kung gaano kamahal ang lahat. Sila ay naniniwala na success ay zero-sum game kung saan may dapat matalo para may manalo. Sila ay suspicious ng mga taong kumikita ng malaki at nag-a-assume ng cheating o corruption. At sila ay discouraging kapag ikaw ay nag-e-express ng ambitious goals. Ang ikatlong tipo ay ang dream crusher. Ang mga taong ito ay nag-specialize sa pagpatay ng enthusiasm at ambition ng iba. Kapag may bagong idea ka, sila ang unang magsasabi ng mga reasons kung bakit hindi ito magwo-work. Kapag excited ka sa isang opportunity, sila ang magbibigay ng lahat ng possible na pitfalls at risks. Ang mga dream crusher ay madalas na nagpapanggap na sila ay practical o realistic. Sinasabi nilang pinoprotektahan ka lang nila mula sa disappointment. Ngunit ang underlying dynamic ay iba. Ang mga dream crusher ay often ay mga tao na may unfulfilled dreams ng kanilang sarili. Ang pagiging supportive sa dreams ng iba ay nagtitrigger ng kanilang sariling regret at insecurity, kaya mas madali para sa kanila na i-crush ang dreams kaysa i-confront ang kanilang sariling failures. Ang prolonged exposure sa dream crusher ay nakakaapekto sa iyong willingness na mag-take ng risks at mag-pursue ng ambitious goals. Unti-unti kang nagsisimulang i-self-censor ang iyong ideas bago mo pa man sila i-share. Nagsisimula kang maging overly cautious at conservative sa iyong decisions. Nawawala ang spark ng possibility thinking na essential para sa success. Ang signs na ang isang tao ay dream crusher ay ito. Ang kanilang first response sa bagong idea ay palaging negative o cautionary. Sila ay nag-e-enjoy sa pagsasabi ng mga stories ng failures ng ibang tao. Hindi sila excited para sa iyo kapag may positive development sa iyong buhay. At madalas silang gumamit ng phrases tulad ng just being realistic or ayaw ko lang ma-disappoint ka.
Ang ikaapat na tipo ay ang constant complainer. Ang mga taong ito ay may hindi matapos-tapos na supply ng mga reklamo tungkol sa lahat ng bagay. Ang trabaho ay pangit, ang traffic ay grabe, ang panahon ay hindi maganda, ang gobyerno ay corrupt, ang economy ay malala. Walang anumang aspect ng buhay na hindi nila mahanap ng i-complain. Ang constant complainers ay energetically draining. Pagkatapos ng isang conversation sa kanila, pakiramdam mo ay pagod ka kahit wala kang ginawang physically demanding. Ito ay dahil ang negativity ay literal na nagko-consume ng mental at emotional energy. Ngunit ang mas malaking problema ay ang effect sa iyong own perspective. Ang complaining ay addictive at contagious. Kapag regular kang exposed sa complaining ang iyong utak, ay nagsisimulang mag-default sa parehong pattern. Nagsisimula kang makita ng mga problema sa lahat ng bagay. Nagsisimula kang maging dissatisfied kahit sa mga bagay na dati ay okay lang sa iyo. Sa context ng prosperity, ang complaining mindset ay counterproductive sa dalawang paraan. Una, ito ay nagkikip ng iyong focus sa kung ano ang mali sa halip na kung ano ang pwedeng maging tama. Pangalawa, ito ay nag-i-emit ng negative energy na hindi attractive sa opportunities at success. Ang signs na ang isang tao ay constant complainer ay ito. Ang majority ng kanilang conversations ay tungkol sa kung ano ang mali sa isang bagay. Sila ay bihirang mag-express ng genuine appreciation o gratitude. Sila ay agad na nakakahanap ng flaw kahit sa mga positive situations. At kapag natapos mo silang makausap, pakiramdam mo ay mas mabigat ang feeling mo kaysa noong simula. Ang ikalimang tipo ay ang jealous discourager. Ang mga taong ito ay parang supportive on the surface, ngunit kapag talagang nagsisimula ka ng mag-succeed, may subtle na sabotage na nangyayari. Sila ay may backhanded compliments na nagpapababa sa iyong achievements. Sila ay may stories ng failure na bigla nilang naisipan i-share kapag ikaw ay excited sa bagong opportunity. Ang jealous discourager ay isa sa mga pinakamahirap na i-identify dahil sila ay disguised as friends at ang kanilang sabotage ay subtle. Hindi sila openly na negative. Hindi sila obvious na unsupportive. Ngunit kapag pinag-aralan mo ang pattern, ang kanilang presence ay always associated sa dampening ng iyong enthusiasm at confidence. Ang jealousy ay normal na human emotion at lahat tayo ay nakakaranas nito minsan. Ngunit ang mga taong hindi na pro-process ng healthy ang kanilang jealousy ay maaring maging toxic para sa iyong success. Sa halip na maging inspired ng iyong achievements, sila ay nagiging threatened at ang kanilang subconscious response ay ang ipul ka pabalik sa level na komportable para sa kanila. Ang signs na ang isang tao ay jealous discourager ay ito. Sila ay palaging may pero o ngunit pagkatapos ng congratulations. Sila ay biglang nagka-cold o distant kapag ikaw ay may achievement. Sila ay nag express ng concerns tungkol sa iyong success na disguised bilang care, tulad ng baka naman stressed ka na masyado diyan. At sila ay madalas na nagko-compare ng iyong situation sa mas negative na alternative. Ang ika-anim na tipo ay ang gossip monger. Ang mga taong ito ay primarily na engaged sa talking about other people, usually in negative terms. Ang kanilang conversations ay dominated ng kung ano ang ginagawa ng ibang tao, kung ano ang pagkakamali ng ibang tao, at kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa ibang tao. Ang problema sa gossip mongers ay dalawa. Una, ang excessive focus sa ibang tao ay nagdi-distract mula sa focus sa sariling growth at development. Ang oras na ginugugol sa pag-usapan ng buhay ng iba ay oras na hindi ginugugol sa pag-improve ng sariling buhay. Pangalawa, ang gossiping ay nagke-create ng environment of distrust at negativity. Kung sila ay naggo-gossip sa iyo tungkol sa iba, sigurado na naggo-gossip din sila sa iba tungkol sa iyo. Sa context ng prosperity, ang gossiping ay indicator ng scarcity mindset. Ang mga taong secure at abundant sa kanilang buhay ay hindi nangangailangan ng emotional satisfaction mula sa pag-uusapan ng failures at problems ng iba. Ang excessive gossiping ay sign ng inner emptiness na trying to fill through external drama. Ang signs na ang isang tao ay gossip monger ay ito. Ang majority ng kanilang stories ay tungkol sa ibang tao. Sila ay may obvious na enjoyment kapag may negative news tungkol sa iba. Sila ay madalas na nagsisimula ng sentences sa narinig ko at alam mo ba ang balita kay. At sila ay nagtatry na i-extract personal information mula sa iyo na maaaring i-share sa iba. Ang ikapito at huling tipo ay ang comfort zone enforcer. Ang mga taong ito ay deeply invested sa maintaining ng status quo. Sila ay nagiging uncomfortable kapag ikaw ay nagbabago at gumagawa ng moves na different sa usual. Ang kanilang response sa iyong growth ay subtle pressure na bumalik ka sa iyong old patterns. Ang comfort zone enforcers ay often ay mga tao na close sa iyo tulad ng family members o longtime friends. Sila ay may genuine na affection para sa iyo, ngunit ang kanilang comfort ay nakatay sa specific version mo na kanilang nakasanayan. Kapag ikaw ay nag evolve, ito ay threatening sa kanila dahil ito ay challenging sa dynamics na matagal na nilang kinasanayan. Ang signs na ang isang tao ay comfort zone enforcer ay ito.
Sila ay palaging nag-refer sa iyong past behaviors o identity tulad ng hindi ka naman talaga ganyan dati. Sila ay resistant sa mga changes na ginagawa mo kahit positive na changes. Sila ay subtly punishing kapag ikaw ay lumayo sa expected behavior through guilt trips o emotional withdrawal. At sila ay expressing ng concern na disguised control tulad ng nag-aalala lang ako na hindi ka na ikaw. Ngayong na-identify mo na ang 7 tipo ng mga tao na maaaring nagdadrain ng iyong prosperidad, ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin? Ang una at pinakaimportante ay awareness. Hindi mo kayang mag-protect ng sarili mo mula sa influence na hindi mo namamalayan. Ngayon na alam mo na ang mga types na ito, maaari mo nang i-observe ang iyong interactions at i-notice kung kailan ka exposed sa mga draining dynamics. Ang pangalawa ay ang strategic distancing. Hindi mo kailangang i-cut off completely ang mga taong ito, lalo na kung sila ay family members o long-time friends. Ngunit maaari mong i-control ang depth at frequency ng iyong interactions. Ang mga surface level na conversations ay okay, ngunit iwasan mo ang mga deep personal conversations tungkol sa iyong dreams, goals at financial aspirations sa mga taong ito. Ang pangatlo ay ang conscious addition. Para ma-counteract ang negative influence mula sa mga draining individuals, kailangan mong actively na mag-add ng positive influences sa iyong life. Hanapin mo ang mga tao na successful sa areas na gusto mong maging successful. Mag-join ng communities na supportive ng growth. Mag-consume ng content mula sa mga taong may abundant mindset. Ang pang-apat ay ang mental boundaries. Kahit na physically ay kasama mo ang mga draining individuals, maaari kang mag-maintain ng mental boundaries. Ito ay tungkol sa conscious na pagde-decide na hindi mo i-absorb ang kanilang perspective. Maaari mong marinig ang kanilang negativity nang hindi pinapayagang pumasok ito sa iyong subconscious. Ang panlima ay ang compassion without absorption. Importante na maging compassionate sa mga taong ito. Marami sa kanila ay hindi namamalayan ang effect ng kanilang behavior at marami sa kanila ay struggling din sa kanilang sariling issues. Maaari kang maging kind at understanding nang hindi pinapayagang ang kanilang energy ay mag-drain sa iyo. Ang prosperity ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa abundance sa lahat ng areas ng buhay, kasama ang mental peace, emotional well-being, meaningful relationships at sense of purpose. Ang mga taong pinapaligiran mo ay may malaking influence sa iyong ability na achieve ang prosperity na ito. Hindi mo kailangang maging ruthless o walang puso sa iyong approach sa relationships. Ngunit kailangan mong maging strategic at protective ng iyong own well-being. Ang pagiging aware ng mga dynamics na ito ay hindi selfish. Ito ay self-preservation na necessary para ma-fulfill mo ang iyong potential at ma-live mo ang buhay na designed para sa iyo. Si Patricia, ang marketing professional na binanggit ko sa simula, ay hindi naging unkind sa kanyang friends at family na nasa draining categories. Ngunit she became conscious about her exposure at nag-invest siya ng energy sa building ng relationships na truly supportive ng kanyang growth. Ang result ay transformation na hindi lang sa kanyang career at finances, kundi sa kanyang overall sense of freedom at possibility. Ikaw din ay may capacity na gawin ang parehong transformation. Nagsisimula ito sa awareness. At ngayon na mayroon ka na nito, ang choice ay nasa iyo. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at realizations, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kaibigan na maaaring makinabang sa awareness na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa subconscious programming, social dynamics at prosperity creation. Isulat mo sa mga komento kung ilang tipos ang na-recognize mo sa iyong current social circle at kung ano ang iyong plan of action. Gusto kong marinig ang iyong reflections at makita ang iyong journey patungo sa mas conscious at prosperous na buhay. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang mga tao sa paligid mo ay maging mga sources ng encouragement, support at abundance sa iyong buhay. Magkita tayo sa susunod na video.